Magandang araw grade 4, magandang buhay at mabuting tao. For this week's lesson is our introduction on graph or organization of data and expanding it into making a graph. At ang graph na naka-assign for grade 4 is bar graph. So para makagawa tayo ng bar graph, kailangan meron muna tayong data. Meron muna tayong impormasyon na iaayos. Parang sa sarili lang natin. Kapag may gamit tayo or may mga aklat, notebook sa bag, kailangan nakaayos sila. Para saan nga ba? Sige nga. Opo, para kapag hahanapin natin sila or gagamitin natin yung ating mga gamit sa loob ng bag, alam natin kung ilan yung gamit natin at kung saan sila matatagpuan. Yun po ang reason kung bakit kailangan organisado ang ating mga gamit. Same with information or data. Kailangan organized din sila para kapag may nagtanong sa atin, alam natin kung ilan yung eksaktong maisasagot natin at hindi tayo manghuhula or makapagbibigay ng maling impormasyon. Halimbawa, pumasok sa room si ma'am ninyo. O ilan ba dito ang Boy Scout? Ma'am, hindi ko po alam kasi parang 10 kami, parang 8 po kami. Kasi hindi naka-organize yung data mo or hindi nakaayos yung impormasyon na nasa isipan mo. Pero kung nakalista yun sa notebook mo, nakatantos at nakalagay, alam mo yung isasagot mo. So that is the importance po, grade 4, that our data is always organized or nakaayos. So let us first define what is data organization. So pakikopya po ito sa inyong notebook na. So it is the process of sorting raw data into several categories and then arranging them. So tagalogin natin, ito din yung proseso ng pag-aayos, pag-sort. Ano po ba yung sorting? Pag sinabing sorting grade 4, inaayos natin ng alam na pagkakaayos. And mostly, kapag po data organization, dalawa lang naman yung ating paraan ng pag-aayos. The first one is the alphabetical A to Z. Or pwedeng yung baliktad na Z to A, lalo na kung ang pag-uusapan ay salita. Inaayos po natin, sinosort po natin ng either A to Z or Z to A. And then, saka daw natin i-arrange. Yun po ano. So, that is data organization. We have to follow a certain sorting rule and then we have to arrange them numerically. Ano po? And then, para naman mai-arrange natin sila at mas makita natin ng mas maayos, kailangan gumamit naman tayo ng frequency table. Pag sinabi po nating frequency table, ito naman daw yung table nag-shows ng value and assigns a frequency to each of them. Pakikopya din po ito. Mahalaga din po ito sa ating pag-aaral. So pag frequency table naman po is ito yung isang paraan para ma-organize natin visually and by written ang mga data. Naka-frequency table na po yung ating gagawin. Hon. Oh, masyadong napabilis ng pindot. So, tingnan natin. For example, nag-survey ako sa inyong klase. Example lang to, no? Halimbawa, ang tinanong ko, grade 4, sino ba ang mga paborito nyong team sa MLBB Philippines? So, halimbawa, ito yung mga sinagot ninyo. Hindi ko na nilagay kung sino-sino sumagot nito. Basta halimbawa, ito yung mga bagay na isinunod nyo sa akin. So, ito yung mga nailista natin. So, RSG, Blacklist, EVOS, AP Brent, TNC, and so on and so forth. So, pag tinignan natin, sir, nakalista na naman po. Okay na po ba yan? Organized na po yan. That is the first step. Isinulat mo. After mong isulat yung mga data na nire-request sa'yo na hanapin mo, the second step again, ito, kailangan after mong after mong isulat, hindi pa siya nakasort. Paano ko nasabing hindi pa nakasort? Kasi ano sabi natin? Pag nakasort, alphabetical. O, nauna si R kaysa kay B. 'Di ba RSG, R nagsimula tapos yung sa B, nauna pa. So hindi pa siya nakasort. Ano pa lang siya? Naka-organize pa lang siyang nakasulat. Pero hindi pa po siya nakasort. So the next step po
is gamitan natin ng frequency table. So, sa isang frequency table, diyan na po tayo magso-sort and then diyan na rin po natin siya i-arrange. Ano po ano? So, organize. Kaya nga tayo mag-aaral ng organization ng data. So, balikan natin yung ating survey. So, muli, nag-survey ako sa mga grade 4 at ito ang sinagot nyo sa akin. For example, ng inyong mga paboritong MPH o MLBB teams sa Pilipinas. Now, first step again is to arrange them alphabetically. So, syempre, pag alphabetically, saan ba nagsisimula ang ating alphabet? De sir, letter A. O de hahanapin natin yung mga teams na nagsisimula sa letter A. So, ano ba yan? Isa-isayin natin. RSG, Blacklist, EBOS, AP Bren. Ayun, A. Meron pa bang ibang A dito sa ating teams? Wala na. So, ang unang team na ilalagay natin sa ating frequency table ay AP Bren. O, next. Ano ang kasunod ng A? Sir, letter B, malamang. So, may ano-ano ba ang mga team natin dito na sisimula sa letter B? RSG, Blacklist, o Blacklist daw. So, wala namang iba ng B. Blacklist. O, next. Number 3. So, A, B, C. Meron bang C? Wala. D. Meron bang D? Wala. E. Meron bang E? Oh, meron. Ibos, Minana Ibos, saka Eco. Eh sir, parehas silang E. Sino mauuna? Pag parehas po sila ng simulang letter, titingnan natin yung kasunod na letter. So, E tapos V, yung Ibos. Yung Eco, E saka C. Sino ang kasunod? Eh de sir, C, Eco kasi E and then C. So, una si C kaysa kay V. So, ang kasunod ay Eco. And then number 4 ay EVOS. O next, letter E, E na tayo. A, B, C, D, E. E. F. Meron ba tayong team na nagsisimula sa F? Wala. G, H, I, J, K, L. Wala pa rin. M. Wala pa rin. N. Wala pa rin. O. Meron na ba? O, meron na. Ayun. Omega. OMG. And then, 6O, P. Meron ba tayong P? Meron bang P? Wala. Q, R, S. Meron bang S? Wala pa din. T. O, meron tayo. T. T, N, C. T, U, V, W, X, Y, and Z. So, ayan. Nailista na natin lahat ng team ng naka-organize alphabetically. So, alphabetically, yung mga sinagot daw ninyo sa akin, arrange alphabetically is AP Bren, Blacklist, Eco, EVOS, OMG, saka TNC. So, meron tayong 6 na teams. Ano nakasunod? Para makompleto natin si frequency table, magtatali na daw tayo. Pag sinabing tali, itatantos natin isa-isa yung mga data natin dito sa ating frequency table. So, unang boto, RSG. So, isang tantos kay, wala pala si RSG. Nakalimutan natin si RSG. O, magbura muna tayo. Unang boto pa lang, wala na agad. O, O, P, M, L, M, N, O, P, Q, R. O, RSG muna bago TNC. RSG, and then number 7, 7 teams pala tayo. TNC. 7 teams po yung ating nailista. So again, magbibilang na po tayo para magamit natin si tally board naman. So unang boto, RSG. Lalagyan natin yung check para alam natin kung sino yung nailista na natin sa hindi pa. So RSG, isang tantos. Blacklist, isang tantos. Blacklist ulit, pangalawang tantos. And then sumunod, IBOS, isang tantos. AP Bren, isang tantos. TNC, isang tantos. TNC ulit, isang tantos. Omega, isang tantos. TNC, pangatlong tantos. Omega ulit, pangalawang tantos. AP Bren, pangalawang tantos. Blacklist, pangatlong tantos.
Ibos, pangalawang tantos. AP Bren, pangatlong tantos. TNC, pang-apat na tantos. Omega, pangatlong tantos. Omega ulit, pang-apat na tantos. TNC, pang-limang tantos. Pag pang-lima, pa-slash na yon para malaman natin na pang-lima na yung boto sa kanya. Omega, pang-lima na rin. AP Bren, pang-apat pa lang. Echo, una. And then echo ulit ay pangalawa. So pag binilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 na boto yung ating nakolekta. Kailangan, pag tinotal natin tong mga boto ninyo, dapat 22 din. So bilangin natin, 4 plus 3, 7. 7 plus 2 ay 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 5 ay 16. 16 plus 1 is 17. 17 plus 5 is 22. So, tama po yung ating ginawa. Now, para saan naman si frequency? Si tally, gagawin lang nating number. So, tally, 1, 2, 3, 4. So, ilan ang frequency? 4. So, binilang natin muli. 1, 2, 3, 4. So, ang frequency niya is 4. So, yung tally lang, gagawin lang nating number. So, blacklist, 1, 2, 3. And then, echo, 1, 2. EVOS, 1, 2. OMG, 5. Paano ko nasabing 5? Kasi naka-slash siya. So, automatically, pag naka-slash, 5 po ang bilang nun. RSG, 1. And then, TNC, naka-slash ulit. So, 5. So, ito po yung paggawa ng frequency table mula doon sa nakalap na raw data or raw information. Ganun po kadali gumawa ng frequency table. Di ba? Madali lang, grade 4? Sige. Kopyahin niyo po ito. And then for the next slide, kayo muna. Kayo lang yung gagawa. Hayaan ko po kayo na gumawa ng sarili nyong frequency table. So, 5, 4, 3, 2, 1. Kayo lang muna. Antayin ko po na mayari ninyo. Pag nayari nyo po, saka nyo po i-play yung video. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, kung pinlay nyo na, ibig sabihin ay nagawa nyo na yung frequency table. So, sabay-sabay, check natin. So, i-organize muna natin. Simula tayo sa letter A. Apple. Meron pa bang ibang nagsisimula sa A? Wala. So, the first team or category is Apple. Hindi ko pala nabago yung title. And then, number 2, A, B. Meron ba tayong fruit na nagsisimula sa B? O meron. Banana, saka berry. Sir, parehas na namang B ang simula. So, doon tayo susunod na lang letra. Ba, saka B. So, sino una? Yes po. So, banana ang una. Banana. And then, kasunod niya si berry. B, C. Meron bang letter C? D? Wala. E, F, G, H, I, J, K, L, M. O meron tayong M, which is mango. And then, yung huling-huli ay orange. M and O. P, Q, R, S, T, W, X, Y, and Z. So, yun na po yung ating mga teams or mga category. Mga fruits na to, dapat ito ipalitan natin ng fruits. Tanggalin po yon at palitan ng fruits. So, pwede na tayong gumawa ngayon ng tally sheet natin. So, unang boto, apple. Pangalawang boto, apple. Pangatlo, mango. Pang-apat, banana. Next is apple. Then, mango is second vote pa lang. Banana, pangalawa. Berry, unang boto pa lang. Berry, pangalawa.
Orange, isang boto. Orange, isang boto ulit. Orange na naman, pangatlo. Mango, pangatlo. Banana, pangatlo. Berry, pangatlo. Banana ulit, pang-apat. Berry, pang-apat. Orange, pang-apat. Orange, pang-lima. Muli, pag pang-lima, slash yun ha. Berry, pang-lima din. And then apple, pang-apat. So, i-add muna natin. 4 plus 4 is 8. 8 plus 5 is 13. 13 plus 3 is 16. 16 plus 5 is 21. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, sakto po yung ating tally board. So, pwede na tayong gumawa ng frequency table. So, si Apple, 1, 2, 3, 4. Si Banana, 1, 2, 3, 4. Si Berry, so naka-slash, that is 5. Si Mango, 3. At si Orange ay 5. So, parehas po ba tayo ng sagot? Kung hindi po, pag-aralan po natin mabuti para mas lalo nating matutuhan. And then, kung nakagawa na po tayo ngayon, grade 4 ng frequency table, kaya na natin gumawa at nakakapag-organize na tayo ng data, dagdagan pa natin ng konti. Saan natin maya-apply ngayon si frequency table? So, si frequency table at sa pag-organize ng data, magagamit naman po natin yan in making a simple bar graph. So, what is the bar graph? Grade 4. Bar graph is a graph that represents or presents categorical data. Yun yung ginawa natin kanina. Numerical na data. Number na i-represent naman using rectangular bars. Kaya nga siya tinawag na bar graph kasi gagamit tayo ng rectangle na bars para maipakita si data. And then, para daw po maging proportional is or para maging equal, kung gaano kalaki yung data, ganun lang din dapat kataas. Ayan, sabi ko, with rectangular bars with height or lengths proportional to the value that they represent. So, kailangan, kung gaano lang kalaki yung data, ganun lang din kataas siya sa isang bar graph. Ganun po ano. Tingnan natin kung ano itsura ng bar graph. So, ito po ang itsura ng isang plane na graph. So, may mga parts po ito. Ito pong guhit-guhit na to is yung ating scale. So, muli, pakikopya nyo po ito sa inyong notebook. Ayan, yung guhit-guhit na yan. Si scale po is nagsisimula sa 0 and then, di equally divided po siya doon sa buong graph. Paano po naging equally divided? Halimbawa, balikan natin yung ating graph kanina. Halimbawa po, ito yung data natin. 5, 4, 3, 5. So, maliliit lang yung pagitan. Pag maliliit lang po ang pagitan, pwede po natin gamitan ng scale na 1 to 5. Diba? Kasi, wala na tayong mahahakbangan. Pero kung ang data natin ay magkakalayo, ito magkakadikit lang din pala. Halimbawa, magkakalayo. Merong naging sagot ay 10, may naging sagot ay 20, may naging sagot ay 11, may naging sagot ay 1. Pwede tayong gumamit ng scaling na by 5. Halimbawa, ang gagawin natin is 5, 10, 15, 20, 25. Pwedeng maging ganito yun. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So that is a scale. Equally divided po siya doon sa buong graph. Pero dahil po dito sa ating example na gagamitin, maliliit lang ang pagitanan, pwede na tayong mag-scale ng by 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tandaan lang po natin grade 4 na nagsisimula siya sa 0 at dapat kung ano yung pinakamalaking value ng iyong data, yun din yung pinakadulo. Hindi pwedeng ang maximum na value mo ay 10 tapos yung graph mo
hanggang 9 lang. Hindi mo mailalagay yung huling value. Kailangan tagtutugma po yung data mo sa iyong graph. So ito pong left side na to ay tinatawag natin na y-axis. And then itong baba na naglalaman ng categories ay tinatawag naman natin na x-axis. So y yung patayo, x po yung pahiga. So ano ba ang ilalagay natin sa categories? Ang ilalagay po natin sa categories ay itong ating mismong mga variable. Itong mga descriptive variable natin na sunod-sunod pa din. So ilagay natin apple, banana, berry, mango, orange. So sunod-sunod lang din po yan. Apple, banana, berry, ano kasunod? Nakalimutan ko. Mango, and orange. Orange. So, yan po. So, ito si categories natin, si x-axis. Si y-axis, ang nilalagay natin ay si scale. And then, kay x-axis natin, ang nilalagay natin ay categories. Yun po So, tandaan po natin yun. Pakikopya po yan. And then, gawa natin ngayon ng ating bar graph itong ating example na favorite fruits. Balikan natin si ating frequency table. So, si Apple daw ay mayroong 4 na frequency. So, si Apple ay may 4 na frequency. So, dapat si Apple ay pantay sa 4. And then, proceed tayo kay banana. Ilan ang kay banana? So, 4 din. So, pantay lang sila dapat ni Apple. So, kung ano po kulay ng lahat, o kung anong kulay ng isa, kulay ng lahat yun kapag bar graph. Next, kay berry ay 5. So, ito si 5. Guhit lang tayo ng diretso. Kunwari, diretso yan. Imagine nyo na lang. And then, si mango ay 3. So, bababa. Ito si 3. And then, si orange ay 5. So, pantay sila ni berry. So, pwede nyo pong kulayan pero dapat pare-parehas po sila ng kulay or pare-parehas ng design. Halimbawa, nilagyan ko po ito ng shade. Ito, ganun lang din po ang magiging shade niya. Magkakaiba lang po talaga sila ng height. Pwede rin po maglayo-layo. May pagitan ng konti, pero pare-parehas po dapat sila ng itsura. So, yan po ang paggawa ng bar graph. Di ba madali lang grade 4? So, kung may katanungan po, pwede nyo naman i-message or pwede naman po kayong mag-comment doon sa video. And yung activity po ng frequency table at ng paggawa po ng graph is isasend ko na lang po kay Ma'am Karina. Thank you po. Magandang buhay at mabuting tao grade 4.